kagandahan, lalo pat hindi sila mga pangkaraniwang eba. May mga kumukusyon pa nga sa kanilang mga kasarian. Pero pagdating sa pagandahan at paseksihan, talaga namang sila'y amazing. Sa kanilang kagandahan at kaseksihan, sa malamang mapagkakamalan silang mga babae. Katunayan, higit pa sa mga ganap na babae kung sila'y kumilos at pumorma. Pero ang totoong kwento sa likod ng mga kagandahang ito, nasa backstage. Kanya-kanyang diskarte ang mga contestant para sa pinaka-prestigyosong gay beauty pageant sa Pilipinas. Ang Miss Amazing Philippine Beauties dito sa Film Center. Mapa-operada man o yung mga hindi pa nagagalaw ng siyensya, con todo ang kanilang pagme-makeup. Samantalang kinakarir namang itago ang mga dapat itago gamit ang packaging tape. Wala tayong gagawa, meron. Bilang itago. Maya-maya na, ang 21 kandidata sa Miss Amazing Philippine Beauties 2010 nagpatalbugan agad, suot ang kanilang mga Las Vegas-inspired outfit. Good evening, my name is Hanway Hernandez from the land of the beauty queen, Bulacan. I'm your candidate number 19, Angela Jasmine Ragasa. All the way from fish capital of the Philippines, Nevada City. This is candidate number 22. My name is Belo Ann Francisco, 23 years old from Nasugbu, Batangas. Ang mga hurado, hindi basta-basta. Isa sa mga unang umagaw ng pansin, si candidate number 9, Luigi Navarro, alias Angel. Neneng-nene pa kung titignan. First time raw kasi niyang rumampa sa ganito kalaking beauty contest. Lalo pat hindi sa pagrampa siya lumaki, kundi sa loob ng boxing ring. Tuwing fiesta raw sa kanilang barangay dati, si Angel ang pambato sa basagan ng mukha. Kasi inisip ko nung dati, syempre bata. Inisip ko pera, gano'n. Kailangan ko ng pera, kailangan ko pabili ng ganyan, kailangan ko pabili ng pills, wala ko pabili ng pills. Kasali ako sa kanila. Ayon kay Irene, ang ina ni Angel, brusko raw kung kumilos noon ang kanyang anak. Kaya gulat na gulat daw silang lahat nung nagladlad ito. Kasi talagang nung maliit siya, wala kang makikita sa kanyang yung pagiging bakla. Bigla na lang lumabas na mag-12 years old siya. Bigla na lang sinabi niyang bakla nga siya. Nagulat ako kasi dati maton yan eh. Nakipag-boxing pa nga yan eh. Nung lumaki, ganyan na. Tumigil rin daw sa pag-aaral si Angel dahil hindi nito maatim na ipaputol ang kanyang mahabang buhok. Kaya kakaririn na lang nito ngayon ang pagsali sa mga beauty pageant. Kasi nga, diba sabi ko, gusto ko mag-maklang beauty queen. So, nung medyo humaba na buhok ko, sabi ko, ayoko na mag-aral, gusto ko na magpatuloy ito. Ayoko, pinagpatuloy ko na. Ilang araw bago ang coronation night, isinagawa muna ang mga pre-pageant competition. Kabilang na ang talent showdown. Ang kinilalang best in talent,
si contestant number 19 na matapos mag-impersonation, hinubad ang kanyang pulang gown kaya halos mabalutan ang buong stage. Sa pre-pageant din isinagawa ang swimsuit competition kung saan naman bumandera ang sexing figura ni candidate number 22, si Belo Ann Francisco, na malaki ang pagkakahawig daw kay Angel Locsin. Aminado si Belo, marami na raw siyang pinaretoke sa kanyang katawan, pero natural daw ang ganda ng kanyang mukha at hindi pa raw niya napapaputol ang kanyang pagkalalaki. Kapag hindi raw abala si Belo sa mga beauty contest, pagdedekorasyon ng cakes ang kanyang inaatupag. Ito yung family business namin. So pag wala akong ginagawa, ito lang ginagawa ko dito sa amin. Umaasa si Belo na sintamis daw ng kanyang mga cake ang makakamit niyang tagumpay sa Amazing Philippine Beauty Pageant. Kagaya rin ng iba pang mga beauty pageant, isa sa mga highlight ng Miss Amazing Philippine Beauties 2010 ang long gown competition. Sa kategoryang ito, si Hannah May Hernandez ang umangat. I know naman na mas mayroon silang ilalabas kasi sa akin. Pero siguro yung gabi na to ay para sa akin. Sa galing nga raw niyang lumakad at magdala ng damit, madalas umano siyang mapagkamalang babae. Ito si Kevin, ang kanyang boyfriend. Alam naman daw niya ang tunay na pagkatao ni Hannah May. Siyempre nagandahan ako. Hindi kami kasal sa papel. Kasal kami sa puso. Masaya naman ako ngayon kasi may nagmamahal sa akin na kahit ganito ko, mahal niya ako, tinanggap niya ako kung ano ako. Ika-8 taon na ito ng Amazing Beauties Pageant. Para sa mga sumali at nanalo na, maraming oportunidad daw ang nabuksan para sa kanila. Katulad ng nangyari kay Patricia Montecarlo, ang itinanghal na Miss Amazing Philippine Beauties noong 2006. Noong lumaban daw siya sa Miss International Queen sa Thailand, siya ang naging first runner-up, ang pinakamataas na pwestong napanalunan ng Pilipinas sa patimpalak na yon. Ito yung masasabi ko na beauty queen ako ngayon talaga. Kasi ibang-iba siya eh. Para siyang Miss Universe ng mga transsexual. 1 week ka doon, pagkatapos yung mga napapanood ko dati sa Miss Universe na may mga activities sila. Ganun din yung mga ginawa namin. So, yung experience alone, masyado na siyang overwhelming para masabi mong, ay, natutupad ko na yung mga pangarap ko. Masaya na ako. Matapos ang iba't ibang mga portion, pinili na ang 5 finalist. And first of the 5 is candidate number 14, Hannah May Hernandez. 22, Belo Ann Francisco. Candidate number 21, Jonatania Rojas. 2, Myfer Kimpo. 19, Jasmine Ragaza. Pero hindi pinalad si Angel. Okay lang naman sa akin, at least nabanasan ko naman kung paano maging beauty queen. Hindi pa tapos ang laban. Meron pang Q&A o question and answer portion. Francisco. How will you elevate or improve the cultural consciousness of the Filipino community for them to appreciate? Para ma-appreciate naman nila yung amazing show natin dito and accept it as its own. First and foremost, we are important creation in this world. And second, you do not need to be somebody just to be liked by others. You have your own free right to express what you want, what you are, and what you can be. Thank you very much.
Ladies and gentlemen, I do believe that Amazing Family is my second home. It is because I feel that I'm well welcome here. Thank you and good morning. Kanya-kanya rin gimmick sa pagsagot ang iba pang mga finalists. Ipapaalam ko sa tao na ang kahit third sex, hindi naman kami masama at saka marami rin kaming nagagawa. Amazing Philippine is an eye-opener. It is the window that opens the view of everyone, not just to see how talented we are, but to understand how extraordinary the show is. Hindi nagtagal, inanunsyo na ang nanalo. Fourth runner-up goes to number 14. Hannah May Hernandez. Hannah May Hernandez. Very well said. Congratulations, Hannah May. Amazing Philippine Beauties 2010, number 2, Myfer Kimpo, and Amazing Philippine Beauty 2010 winner, candidate number 22, Miss Bello and Francisco. Nobyembre sa susunod na taon, lalaban si Bello sa Miss International Queen sa Thailand, kung saan maaari siyang manalo ng $10,000. Masayang-masaya po, tsaka nininervyos. In-expect mo ba may nanalo ka? Hindi naman po, kasi lahat naman ng mga candidates ay magaganda tsaka matatalino. Magkakaroon din si Bello ng 1-year contract sa Amazing Show, isang variety show sa Manila Film Center tuwing Martes hanggang Linggo. Tinatampukan ito ng mga nagagandahang mga bading at karaniwang dinadayo pa ng mga turista. Ultimately, it took a life of its own na hindi rin namin na-expect. Actually, when we started this, we were just playing around with the idea. But now, this is what we are. This is how big we are now. And we expect that next year will be bigger. The 10th year presentation would be much bigger. Samantala, kitang-kita ang panluluko sa mukha ni Hannah. Tanggap naman daw niya ang kanyang pagkatalo. Okay lang po kasi alam ko at tanggap ko sa sarili ko kung saan dapat talaga ako ngayon. Kaya okay lang sa akin, lubos kong tanggapin kung ano man yung naging sitwasyon ngayon. Sa halip na magmukmok, makalipas lang ang ilang araw, umariba na ulit si Hannah sa pagsali sa mga gay beauty pageant. Number 17. At hindi nga nabigo si Hannah dahil nung gabing yon, sa isang pa-contest sa isang barangay, siya ang itinanghal na reyna. Pero niniwala naman ako na talagang ganun ang contest eh. Pagka hindi mo gabi, hindi talaga para sa'yo yun. Pero ngayon siguro talagang sa akin to talaga. Mulat sa pulpa, pagtanggap sa lipunan, ang ipinaglalaban ng mga bading na sana ang kanilang mga talento at kakayahan ang pansinin at hindi ang kanilang kasarian. Pero ano pa man ang sabihin ng iba, sa gabing ito, sila pa rin daw ang pinaka-maganda. Susunod, dibdibang usapan sa mga babaeng mabigat ang hinaharap. Multi